Ibig ng Diyos na ating tikban at tingnan na siya ay mabuti. Pinagpapala, pinasasagana at binibigyan ng Diyos ng mabuti ang nagkakanlong sa Kanya. Iisa lang ang paraan upang ating matikman at makita ang kabutihan ng Diyos, ang pakikinig ng Kanyang salita. Marami ang walang ugali na makinig ng salita ng Diyos. Sari-sari ang pagdadahilan nila, naiisa lamang ang pinagmumulan. Iniibig nila ang sarili higit sa Diyos. Hindi nila namamalayan na sila ang lumalayo sa Diyos kahit na ang Diyos ay malapit sa kanila. Kahit ganoon sila ay sinasabi pa rin ng Diyos sa kanila, "Hanapin ninyo ako dahil ako ay inyong matatagpuan. Tumawag kayo sa akin upang maligtas dahil ako ay malapit sa inyo." May ibig tumugon sa paanyayang ito ng Diyos, ngunit hindi pa rin tumutugon dahil kapag narinig nila na dapat talikdan at iwan ng masama ang kanyang daan at nang hindi matuwid ang kanyang mga iniisip at siya ay magbalik sa Panginoon, sari-saring pagdadahilan ang sasabihin nila, wag lamang talikdan ang kanilang mga kasalanan. Hindi nila pinakikinggan na sinasabi ito dahil tinitiyak ng Diyos sa kanila na sila ay kaaawaan niya sapagkat siya ay masaganang magpapatawad. Ang paanyaya ay inilarawan ng Panginoong Hesus na paanyaya sa isang piging. May isang tao na nagbigay ng isang malaking piging. Nag-anyaya siya ng maraming bisita. Nang dumating ang oras ay inutusan niya ang kanyang alipin na sabihin sa mga inanyayahan na nakahanda na ang piging. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagbigay ng sari-saring pagdadahilan. Sinabi ng isa na siya ay nakabili ng isang pirasong lupa at kailangan niyang puntahan iyon. Sinabi ng isa na siya ay nakabili ng mga baka at susubukin niya ang mga ito. Sinabi ng isa pa na siya ay bagong kasal. Ang piging ay ang piging pangkasalan niya na kordero na muling nabuhay sa kanyang pagbabalik. Tayo ay pinagpala dahil tayo ay inaanyayahan sa piging ng kordero. Ang salitang ito ay ang totoo at eksaktong mga salita ng Diyos. May hindi tumutugon sa paanyaya ng Diyos dahil inaakala nila na sila ay walang kasalanan at ang inaanyayahan lamang ay ang mga makasalanan. Walang katotohanan at hindi katanggap-tanggap ang pagdadahilang ito. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan at tumututol umamin na tayo ay makasalanan, nililin lang natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Hindi nabubuhay ang salita ng Diyos sa ating puso. Wala tayong maidadahilan at maipagmamatuwid kung ang hinahatulan natin ay ang iba at hindi ang ating sarili. Sapagkat sa paghatol ng ganito, kinokondena natin ang ating sarili sapagkat tayo na humahatol na may kapalaluan at pagmamatuwid sa sarili, ay ugali ring gawin ang mga ihinahatol natin sa iba. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Gayunman, nagtimpi ang Diyos na ibagsak sa atin ang hatol dahil siya ay mahabagin at mapagbiyaya. Sa halip ay ibinigay niya ang kaloob na walang bayad, ang kahanga-hanga at nangingibabaw na grasya niya sa mga mananampalataya, ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay namatay para sa ating kasalanan at binuhay na muli ng Ama. Siya ay ibinigay sa atin ng Ama upang tayo na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng Panginoong Hesus,
na kung hindi siya naparito at nagsalita sa mga makasalanan, ay hindi nila dadalhin ang hatol sa kasalanan. Ngunit dahil siya ay naparito, wala na silang maidadahilan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.